Legit love. February, the world is celebrating month of love. Yan. Sino ba dito ang nakatanggap ng flowers ng Valentine's Day? Amen. Sino nakatanggap ng chocolates ng Valentine's Day? Sister Adele? Yes. Oh, hindi fake knowledge yet. Legit. Black chocolate. Black chocolate. Amen. Praise God. Amen. Okay. I believe we're all ready for the message of the Lord. Naririnig po ba ako sa likod, Kuya? Amen. Amen. Loud and clear? Praise God. So the world, sabi ko nga, the world, ako walang katabi si Sister Precious. Sino magta-translate? Daddy yung translate. No. I'll speak in English. Okay, the world is celebrating month of love. But every day we celebrate love. Amen. When we receive Jesus as our Lord and Savior, the greatest gift of all that we receive. We celebrate Jesus and love every day. Amen. So legit love, that's the title of the message. Okay. Ready na ba kayo? Amen. Yan. Legit, yan. Yung mga naririnig natin sa mga millennials. Yan. Yan. Ano daw ba ang legit? Yan. Sabi niya, it's too genuine. Genuine? Too true. Too authentic. Too real. Extremely good. Yan. That's legit. Yan. Yan pala yung meaning ng legit. So, today we're going to hear the message of the legit love. Yan. Nowadays, it's difficult to distinguish between what is legit and sham. No? Real and replica. It's difficult to distinguish between authentic and counterfeit. Original and versus fake. Diba? Ang dami ng mga tawag dito, imitation na tinatawag. Hindi na natin malaman ano ba ang totoo, which is the original, which is the fake. Kasi lahat nga, lalo na yung mga nasa China, di ba? Mga made in China. They are very good in copying original products. And it's, I'm not against fake items or mga class A items. Di ba? Madalas yun ang ating mga nabibili, di ba? Sino ba dito ang may LV, original LV bag? Diba? Praise God. Diba? That is too costly. Bigay. Or we cannot buy, no? LV, lumang bag. Pero, iba alam natin na ang mga fake na, na mga imitation, na fake imitation, nagkalat lang sila. We can easily access, we can easily buy, kasi cheap and affordable. Tama? Buy lang kaya ng ating budget eh. So, hindi tayo mga celebrity para bumili ng mga mamahaling bag. Celebrity, they're investing a lot in buying branded na mga gamit. Diba? And madalas kasi mas tinatangkilik natin yung mga ganyang imitation. Kasi alam natin na ito yung ating kayang bilhin. But how about the quality? Have we checked the quality ng product? Diba? Pagka ganun, madaling masira. Madaling tawag dito. Madaling mawala yung kulay. Bumupas. Kasi alam natin it's not original. It's not legit. Kaya today, yan. Meron ako dito example. Ayan. Fake and authentic. Ano bang bag to? Louis Vuitton ba yan? LV. Louis Vuitton. Lumang bag. Isa Louis Vuitton, isa lumang bag. Ito isa, yung fake, yung isa authentic. Ayan daw. Pero hindi ko alam
bahala na sila. Nakita ko lang yan sa Google. Kasi wala naman akong LV na bago. Ayan. Diba, it's almost the same. The kulay, the style. Para lang naman siyang chessboard, pero ang mahal-mahal, no? Anong minahal dyan? Ayan pa isa. Yun lang. Sapatos. Ano bang sapatos yan? Nike. Diba, sinasabi natin pagsuot naman, di naman yan makikita na Original, diba? Nasa nagsusuot yan. Kasi tingnan mo yung dati They na. cannot Yung distinguish tag. between fake and real. Ayan. That's too much clothes. Oo. Oo. And we know na alam natin sa sarili natin when it is fake or original. Diba? Kapag ka original, ingat na ingat. Diba? Ayaw mong magasgasan, ayaw mong madumihan. Naalala ko yung testimony ni Sister Jinky nung pumunta daw sa Faith House. Yung tsinelas niya, mamahalin. Ano mo tatak nun? Birkenstock yan. Birkenstock. Aba, worried na worried siya kasi baka daw madala ng iba yung tsinelas niya kasi mahal. Pero tayo di ba pakalat-kalat lang yung tsinelas natin. Sige lang, talit niya. Diba? Hindi siya mamahalin. Diba? Yung mga gano'n, diba, takot mo, wala yung mga gamit nila kasi it is very costly. Ayan. So, naalala ko din yung OJT ko nun sa bangko. Kasi nag-OJT ako nun. So, alam ko kung ano yung fake na pera sa totoong pera. Hawakan ko pa lang yung pera, alam ko na ito ay fake kahit hindi na i-scan sa machine. Kasi alam mo yung texture ng totoong pera sa hindi totoong pera. No? Pero pag tinignan mo, totoong-totoo na parang pareho. Pero one of that is fake. Kaya minsan ini-scan pa diba sa Pilipinas, madaming mga manggugoyo. Konti lang ang fake eh. Never pa ako nakatouch ng fake na dirhams. Pero sa Pilipinas, madaming mangungopia, madaming nanggagaya. In Philippines, there are a lot of people who's making fake money. Yan. But if you know what is real, di ba, alam natin na that is totoo. And nowadays, love, pinapamuna ng mundo ang meaning ng love. Parang hindi na binibigyan ng bigat or ng meaning ang totoong meaning ng love. Diba? Ngayon nga sa social media, it's very easy to like, it's very easy to heart. O yan, napusuan ko na, di ba? Akala natin yun yung love kasi nabigyan na natin ng heart emoji. Nowadays, it's very easy na manligaw via social media. Nagkaka-boyfriend, nagkaka-love life through social media. Di ba? Ayan, ganyan. Kainis. Diba? Ganito na ba ang meaning ng love ngayon sa mga millennials? Sino bang millennial? Walang millennials. Wala na Wala na. Tsaka si ano si Ellie. Samantalang noon, di ba, yung mga magulang natin, ay, naabot ko, mga love letters, sinakaabot din na love letters. Yes, ako. Before, Love letters. Stationary, mabango. pagka nakatanggap na tayo ng love letters, di ba, napakasarap sa pakiramdam. Naka-stationary pa ang bango-bango. Di ba? Naalala niyo yun? Mga high school days. Di ba? Nakatiktok pa siya ng parang puso. Smile before you open. That's what. Tapos May stickers pa. Tapos iipunin niya pa sa box. Pero ngayon, di ba, nowadays, our generation, the kids nowadays, the youth nowadays, love is just like this in social media. I love you, o tayo na, we're boyfriend, girlfriend. Di ba, it's very easy. Na ganun-ganun na lang nila ano yung love. Tapos ilang buwan lang, break na din sila. May iba na ulit kachan. Ano ba yan? Kasi di ba, ang bilis nilang nakuha ng love, so ang bilis din wala. Yung love ngayon, ginagawa na nating noodles. Instant. Stan. Ay, wow! Yung love ngayon, ginagawa ng project. Diba?
Ang love ngayon, ginagawa parang diet na. Kasi madaling sukuan. Pastora, personalan na to. Diba, no? Nung high school, mga batang 90s, sorry ha, batang 90s kasi ako. So we remember during our high school days, diba, sino dito man naging slam book? Amen! Slam book, hindi inabot ni daddy. Nag-slam book. Slam book. Diba, nag-fill up tayo doon, no? Ano naman? Mga first crush. Diba, natandaan yung may portion doon, what is love? Natandaan yung kasagot ko. Love is history. Tanda ko yung sagot ko. Love is like a clock that tick-tock in my heart. Meron pa doon, hindi ka mangungupya, syempre, mababasa mo yung iba mong kaklase. Love is like a rosary, full of mystery. Pag mga tamad naman, love is blind. Yan, mga ganun makikita natin. Pero the world definition of love is napakababaw. Ganito, no? Napakababaw ng meaning of love sa mundo. Akala nila ito lang yung meaning ng love. Love is blind. Love is like this. Pero, di ba, what is the real meaning of love? Kasi di ba, alam natin na hindi kay Cupido nagsimula ang pag-ibig. Hindi kay, sino ba to? Si Saint Valentine ang pag-ibig. Di ba? Alam natin na it is originated from God. Yan, ang pinaka-famous na heart of the Bible, John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yan. A lot of people memorize this verse, but they didn't understand what is the true meaning of this scripture. Amen. Sabi diyan, for God so loved. It is the love. Kasi pag mahal mo ang isang bagay o isang tao, hindi pwedeng hindi ka magbibigay. Tama ba? Hindi pwedeng walang giving. Giving is there. That's the ingredient of love. Kasi pag di mo mahal, hindi ka magbibigay, di ba? Madamot ka. Pero sabi dyan, it is the love of God, the love of the Father who pushes, parang strike His heart to give His one and only Son for you and for all the people in the world. Sabi nga dyan, that whoever, it is the wonderful word, kaya nilagyan ko ng highlight, whoever believes in Him. Whoever, ito yung kahit na ikaw ay manginginom, but you believe in Jesus, you will have eternal life. Kahit na ikaw ay drug addict, whoever, if you believe in Jesus, you will have eternal life. Amen. Hindi lang ito yung whoever na relihiyoso. It is not only the whoever na laging nasa simbahan, laging sumusunod sa lang. Diba sabi ni Lord, whoever believes in Him, kahit anong race mo, nationality, kahit anong ugali mo, kahit anong pang mga past mo, diba? But if you believe in Him, you will have that gift eternally. Amen. That's the power of love. Amen. His love is overflowing, sobra-sobra. Amen. Love of God is so unconditional. Romans 5:5-8, sabi niya, and this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. When we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners. Now, most people would not be willing to die for an upright person, though someone might perhaps be willing to die for a person who is especially good. Tama nga naman, di ba? Pwede pang mangyari na you will die for someone who is good. But for someone who is bad, you will never die for that person. You will never give your life for that person. But God showed His great love, sabi dyan sa verse 8, for us by sending Christ to die for us while we were still sinners.
lalagyan ko ulit ng bigat doon. But God showed His great love for you. Sabihin mo yung pangalan mo, for me, by sending Christ to die for me while I'm still sinners. Ibig sabihin, hindi binigay ni Lord ang kanyang pagmamahal nung ikaw ay nagpakabuti. Nung ikaw ay sumunod sa Kanya. But while you were sinners, sabi niya gano'n. Habang ikaw ay gumagawa ng kasalanan, Jesus died for you. Jesus showed His love to you. God showed His love to you. Diba? It's amazing. Na habang minameditate ko ito nga naman, no? Kaya wala tayong pwedeng maipagmalaki. Na Lord, I am good. That's why I receive your love. No. I am sinner and I am loved by the God Most High. Diba? By the Creator of heaven and earth. Diba? Who am I to receive that kind of love? Diba? Ang world ngayon, ang standard ng pagmamahal ng tao, kapag bet kita, then I love you. Diba? Kapag hindi kita type or hindi kita bet, hindi kita feel, I don't love you. Diba? May mga ganun. Pero Jesus showed us what is the true meaning of love. Diba? Nung sinner ako, nung makasalanan ako, nung mga nag-iinom-inom ako, nag-aadik-adik ako, mga kung ano ginagawa kong kapalpakan sa buhay, mahal pala ako ng Diyos. Diba? Sabihin mo nga, that's legit love. That's legit love. That's legit love. Sabi dun sa meaning ng legit, that's a genuine love. That's a pure love. Sincere love. Diba? Alam natin na yun ang totoong sincere na pag-ibig. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, legit pala ang pagmamahal ni Lord eh. Legit pala ang pagmamahal ni Lord. The love of the Lord is legit. Ba't naghahanap ka ng fake? Why are you looking for Don't look for fake. Why you are searching for the Huwag fake? tayo maghanap ng fake love. Kasi yung fake, di ba, it will let us down. Bumili ako ng mumurahing sapatos, iniwan din ako. Kasi nasira. Diba? Venezuelas. Kasi alam natin ng fake, di ba, the quality is not good. Kahit pa sabihin natin affordable, pero ilang buwan mo lang siyang gagamitin. At masisira na kakaso. Di ba yung original na bag, hindi natin siya ipagpapandong kapag umuulan. Kasi masisira. Di ba? Ganun natin iniingatan. At kapag fake, okay lang kahit mabasa, bibili na lang ulit ako sa sahod. Kasi alam natin that it is very easy to buy again for another one. Diba? Yung love na sinasabi ko ngayon, it is priceless. Diba? Hindi matatawaran, hindi mababayaran, hindi cheap ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? Sabi niya dito, 1 John 4:10, the scripture text kanina, this is real love. Ito daw ang real love. Ano daw yung real love na yan? Not that we love God, but that He loves us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Yan. Diba sabi ko nga kanina, pag sinabi nating original means from the word origin. Love originated from God, not from man. Amen? Nag-originate ang love kay Lord. Kasi sabi niya, this is the real love, not that we love God, but He loves us. Hindi ikaw ang una nagmahal sa Kanya, kundi ang Diyos ang una nagmahal sa Kanya. Hindi ikaw ang unang humanap sa Kanya, ang Diyos ang unang humanap sa iyo. Diba? Hindi ikaw ang unang yumakap sa Panginoon, ang Diyos ang unang yumakap sa iyo. But it is God who loves us first. And you cannot love other person or other people unless you experience the love of God. Totoo yun. Hindi ka makakapagbigay ng genuine or legit love kung hindi mo naramdaman ang legit na love ng Panginoon. Wala kang maibibigay, mai-impart na totoong sincere love if you didn't experience the love of God. Totoo yun, di ba? May mga fake na love na tayo binibigay, mga plastic na love, di ba? That's from the enemy. That's not from God. Kaya, habang nag-worship tayo kanina, kinakausap ako ng Lord, sabi niya, if you receive the legit love
why are you giving fake love to other people? Why you are choosing only to give love to those who are good to you? Diba? Ganun ba ang genuine love? Doon ka lang magmamahal sa taong mahal ka? How about those who are difficult people? You will not love them? Diba? Pero sabi nga ng Diyos, diba? Ikaw na makasalanan, minahal ka niya, hindi niya pinili kung sino yung mamahalin lang niya. But ikaw namimili ka ng mamahalin mo. If you receive the legit love from God, then why you are imparting a fake love? Diba? Not authentic love, not sincere love. Kaya, ang sabi ng Lord, diba, siya ang unang nagmahal sa atin para maramdaman natin kung ano yung totoong pagmamahal. Diba? Ang pagmamahal ngayon talagang ibang-iba na ang meaning, sabi ko nga, na akala nila, I love my shoes lang, I love my bag, ganun lang nila ginagamit ang word na love. Pero diba sabi niya, for God so loved the world. Meaning it's sincere, it's genuine. 1 John, Tagalog, sabi niya, ito ang tunay na pag-ibig, hindi tayo umibig sa Diyos, kundi siya umibig sa atin. At sinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Amen. Ayan. So pinaramdam ng Panginoon ang totoong pagmamahal para maiparamdam din natin sa iba ang ang tunay na pagmamahal. Diba kapag ang pagmamahal mo ay tinatangi mo lang sa iba, hindi yan tunay. Hindi yan genuine love. If you only choosing to love other people, then it's not genuine love. Kailangan lahat, diba? Kung mahal mo siya, that person is persecuting you or is very difficult to love, kailangan ipakita mo pa rin yung pagmamahal mo sa kanya. Amen. 1 John 4:19, we love each other because He loves us first. Yan, legit love comes only to the legit source. Sabi ng James 1:16, diba? Don't be deceived, my brothers and my sisters. All comes from God is good. Diba? Kasi alam natin, huwag tayong madideceive dahil hindi lahat ng nakikita natin na parang totoo, parang tunay, pero hindi pala totoo. Hindi pala siya original. Kaya minsan, dapat di tayo magpapaloko kasi diba, ngayon, kaya na nilang mag-create ng near to the original. Yung bag na yun, imitation pala, pero it's very near to the original. Hindi na natin ma-distinguish. Diba? Sabi nga doon, si Satan daw is like a roaring lion. And God is the Lion of Judah. It's very difficult to distinguish. In the gospel, sabi niya, diba, like a sheep clothing as wall clothing as a sheep. But sabi doon, sabi nga, diba, the sheep knows his voice. Dapat alam natin. Paano natin malalaman if it is legit? Kailangan natin i-authenticate. We need to validate it. We need to authenticate it. Diba, yung Louis Vuitton na bag, minsan para ma-authenticate siya, may mga serial number yan, yung resibo, ipapadala dun sa manufacturer at ipapa-authenticate if it is original. Minsan nga yung mismong bag pa ang dinadala doon para ma-validate nila if it is original or not. Diba? Same with us. How we will know if it is legit, if it is God, if it is the voice of God. Diba? Kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos. Diba? The sheep knows His voice. Alam dapat natin ang boses ng Panginoon. Ay, Satan ba yun? Or it is the voice from God. Diba? When we are in tough situation, voice ba ni Lord yun? Diba yung example ko nga, may nalaglag ng pitaka, tama-tama, gipit na gipit ka, na narinig mo yan, answered prayer mo na yan. Diba, kunin mo na isolate, para sa'yo talaga yan. But the other voice, sabi niya, isolate mo yan. Diba, anong susundin mo doon? Diba, it's very difficult. Minsan meron tayong mga mga ganong battle sa natin, diba? Pero diba, the voice of God is very clear kung
when we read the Word of God. Kapag nagbabasa tayo ng Bible, doon natin na-validate. Ay, mali pala yung ginawa ko, sabi ni Lord. Kapag daw ginawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. So you validate yourself, your action, kung totoo bang authentic na yung ginagawa mo or hindi. Diba? Dati naman, ang sabi sa akin ng aking teacher, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Diba? Pero sabi ni Lord, don't overcome evil by evil, overcome it by good. Diba? Sabi noon, pag binato ka ng bato, batuin mo din daw ng tinapay na nasa garapon. Bukol. Pero diba, hindi dapat ganun. Ino-authenticate natin lahat. Diba, will ba ito ng Panginoon? Mag-aasawa na ba talaga ako? Pero hindi pa naman siya ang binigay sa akin ni Lord. Diba? Kailangan na i-authenticate natin. I-authenticate natin, diba? Sister Rodette, i-authenticate natin. And sabi niyan, sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Ayan. Kailangan nating i-validate lahat ng pumapasok sa ating puso. Kasi sabi niya, everything you do flows from it. Kapag ka nalagay yan dito, lalabas yan dito. At kung ano yung lumabas dito, di ba, hindi na natin mababago. It's been done. The damage has been done. Di ba? The hurt has been done. Kaya madalas pinapag-guard sa atin ang ating puso. Bakit? Kasi dito na nanahan si Jesus. Di ba? Yung word ni Lord, sabi niya, whenever we read the word, kailangan daw natin i-keep, i-write in the tablet of our hearts. Kasi bakit maraming manloloko ngayon? Sabi nga, dalawang klase ng tao, isang nanloloko at isang nagpapaloko. Kaya dapat hindi tayo nagpapaloko. Don't be deceived. Kailangan na validate natin which is genuine or not. Which is sincere or not. Amen? Amen. Sabi nga dito sa 1 John 4:9, God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. Ang pag-ibig ng Diyos hindi niya tinago. The love of God is not hidden. Diba? Nakita natin how Jesus Christ suffered in the cross of the Calvary. It is public. Everybody see Jesus Christ carrying the cross. Diba? Pinako sa krus. Lahat nakakita. Diba? Ang legit love is not hidden. Hindi tinatago ang tunay na pag-ibig. Diba? Yung mga mag-boyfriend-girlfriend na tinatago noong mga high school, it's not legit love. Diba? Kailangan mo ipaalam sa mga magulang mo. That's sincere love. Diba? Kaya nga ang lalaki nagpapaalam sa magulang kasi malinis ang kanyang intensyon. Diba? Yung mga tinatagong mga palihim na relasyon, hindi daw yung genuine. Kapag tinatago ka, hindi yung genuine. Diba? Ang pagmamahal ng Diyos, it's not hidden. Hindi niya tinago yun. It's out. Mahal kita, kaya ako ginawa ito. Kaya dapat yung pagmamahal natin is, it's out. Diba? Ano ba yung mga tinatago sa, mga tinatago? Mga kalat. Tinatago nila yung kalat. Tinatago nila yung mga pangit sa kanila. Mga pimples. Tatago yan ng concealer or kaya ng mask. Diba? Yung mga tinatago lang yung mga mga pangit, yung mga hindi kaya nating ipakita sa iba. Kaya when we receive the legit love from God, kailangan din natin tinatago. Huwag natin ikahiya that we receive Jesus. Meron pa ba dito na ihiya mag-pray sa kanilang mga trabaho? Pinahiya ako mag-pray. Diba? Kinakahiya mo pa rin ba yun? Sa public places, kapag kumakain ka, nahiya ka pa rin mag-pray. Still ashamed. Diba? Huwag natin ikakahiya. Sabi niya, kapag kinahiya mo ako, ikakahiya din kita sa langit. Sabi ni Lord. Diba? Mag-pray ka. Kung paano ka mag-pray sa faith house, mag-pray ka doon sa sa food court. Diba? Kung paano ka mag-pray sa bahay nyo, mag-pray ka sa trabaho nyo bago ka kumain. Diba? Ganun dapat, hindi natin kinakahiya ang Panginoon.
Sabi pa dyan, 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Yan. Ang legit na love doesn't fear. Hindi natatakot. Kasi sabi niya doon, wala daw fear sa pagmamahal. Ibig sabihin, yung perfect love, it drives out fear. Because sabi niya, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Amen. Maraming takot yung mga tao na hindi totoong nagmamahal. Kaya nga, di ba, paano na lang pag ganito, paano na lang pag ganyan. Di ba, marami tayong iniisip, paano ganyan, ganyan. Marami tayong takot sa buhay. Pero sabi ng Panginoon, di ba alam natin, God is love. And love is God. Kasi sa Kanya nag-originate ang pag-ibig. Di ba? Pag nabasa niyo ba yung 1 Corinthians 13? Yung meaning ng mahabang love? Love is patient. Love is kind. Love is, sunod. Love rejoices with the truth. Love is not envy. Love is no not records of wrong. No records of wrong. Diba? Kung papalitan natin ng love yung God, kasi sabi niya, God is love, diba? So God is patient. Pag tinanong ko kayo, do you love your child? Amen. Pero pag papalitan ko, do you have patience with your child? Diba? Kasi love daw is patient. So kailangan meron pala tayong patient to show love. Yung 1 Corinthians, it is not just the meaning of love, it is the action of love. Pag mahal mong tao, dapat mahaba ang iyong pasensya. Hindi ka nagseselos. Kasi love does not envy. Diba? Hindi ka nag-worry. Kasi love doesn't fear. Kung mga LDR dito, you don't need to worry. If the love is genuine, if the love is true, if the love is legit, hindi mo kailangan mag-worry ano bang ginagawa niya. Di ba? Yung mga malalayo ang asawa. Ano na bang ginagawa niya? Ano na bang sino bang mga kasama niya? Nasaan ka na? Ba't ang tagal mo mag-reply? Di ba? May mga ganun tayo. That's not legit love. Di ba? Ang love daw, di ba? It does not envy. It is not, ano ba? It is not no record of wrongs. It keeps no records of wrongs. Diba? Pag nag-aaway kayo, hindi mo na uhungkatin yung mga past niya. Ikaw, ganito ka dati, ganyan ka, niloko mo ko, ganyan, ginagawa mo na naman. Diba? Inuungkat na naman natin kung ano yung mga ginawa niya in the past. Love does not keep records of wrongs. Diba? Past na yun. Kalimutan mo na yun. Ang mahalaga yung ngayon. Diba? Hindi na natin yun inuungkat. Baka may mga mababae, mga mahilig paglista eh. May date pa yan. Noong February, hindi niya ako binigyan ng ganito, binigyan niya kung sino man, di ba? Ano pa ba tayo? Nag-lista pa ba tayo ng mga mali? Yan, inulit mo na naman. Ganyan-ganyan ka dati eh. Ay. Mali yun. Sabihin mo mali yun. Mali yun. Tapos pag-ibig. Diba? Hindi na tayo nag-uungkat ng mga nakaraan. Hindi na tayo nagseselo sa mga nakaraan. Diba? Bakit nilike mo pa rin yung post ng ex mo? Gusto mo pa rin ano? Mga ganun-ganun. Mali yun. Diba? Bakit hindi nagre-react sa likod? Lala. Bakit naka-search pa rin sa Facebook mo yung ex mo? Hinahanap mo pa rin, no? Oo. Diba? Mga Facebook talaga. Nag-heart lang eh. Diba? Nag-heart lang sa post mo. Big deal na. Bakit hinart ka ng ex mo? Gusto ko pa niya, no? Diba? Yung mga ganun. Kaya yung world talaga, binibigyan tayo ng maling meaning of love. Akala natin yung pag-heart sa post mo, mahal ka na. Yung pag daming heart sa stories mo, love ka na niya. Diba?
Hindi ganun ang meaning ng love sa atin. Dapat ang meaning ng love yung pinuturo sa atin ng Panginoon. Legit love should be genuine. Diba? Do you love God? Love pa natin si Lord. Amen. Amen. Sabi nga dyan, if you love me, obey my commandments. Sabi niya dito, this is how will I know that you love me? Those who keep my commandments. If you love God, keep my commandments. Obey my commandments. Ano ba yung mga command ni Lord? Hindi ka naman alam mga command ni Lord eh. Paano hindi ka nagbabasa ng Bible kaya hindi mo alam yung command ni Lord? Kaya dapat nagbabasa tayo. Command pala ni Lord to. Diba? Sabi ni Lord na ilang beses daw patatawarin ng mga taong nagkasala sa'yo? 77 times 7. Not literally 77 times 7, but it is unlimited. Diba? Lagi na lang yung ginagawa yan sa akin eh. Pang 7 beses na niyang niloko niya. Patatawarin ko pa ba siya? Diba? The forgiveness is not for that person, it is for you. That is for you to be set free on hatred. For you to be set free on tawag dito, anger. Diba? Because God doesn't want us to be filled with anger. Diba? Kaya nga sa word na sama ng loob. Saan niya nilalagay yung sama? Sa loob. Kaninong loob? Kung sino nagkikip ng sama ng loob. Kung nagkip ka ng sama ng loob, saan mo nilagay yung sama? Sa loob mo. So sino pinapahirapan mo? Ikaw. Ganun lang yon. Kaya ayaw ni Lord na napupuno yung puso natin ng hatred kasi nawawala yung love. Amen? Makikita mo if the person doesn't have love, legit love anymore, punong-puno na yan, ang irritable na yan sa buhay. Irritable na, kahit maliit na bagay, big deal na. Diba? Mapakan mo lang yung kuko niya, sigo ka na. Diba? Ganun yung mga parang parang konting ganun lang, masakit. Diba kasi alam natin na yung heart natin, kaya sabi ko guard your heart kasi konting napopollute yung heart natin ng mga ano-ano. Hindi na nalalagyan ng genuine love ng Panginoon. Diba? Yeah, guard your heart. Sabi yung katabi mo, guard your heart. Guard your heart. Guard your heart. Ibig sabihin, ikaw ang may authority to guard your heart. Amen. Amen? Paano mo yan i-guard? By the word of God, sabi ko nga. Always guard it by the word of God. Fill your heart with the word of God. Kung ano mga binabasa mo, it feed your heart, it feed your soul, it feed your mind. Kung ano yung mga napapakinggan mo, mga napapanood mo, whatever you watch, whatever you hear, whatever you read, it feeds you. So if you are more on social media, you are feeding your heart with pollution, mga pollution. Yeah? Mga garbage, mga toxic. Hindi ka naman madrama, pero lagi kang nanonood ng mga drama. Dramatic ka na din ngayon. Diba? Kasi naapektuhan ka na. Diba? Yung mga linya nila, nagagaya mo na. Akala ko ba, mahal mo ako, bakit ganyan? Diba? Dati hindi man tayo madrama, pero nung nanonood ka ng mga k-drama, dramatic na din tayo. Dapat hindi ganun, no? Kailangan natin i-guard yung ating puso. Sabi niya sa Romans 12:9-10, bilis lang po ito, don't just pretend to love others. Oh. No pretending, my friend. Yeah. Really love them. Amen. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. O diba? Sabi ni Lord, wag daw tayo magpe-pretend na love lang natin sila. Dapat genuine yung ating pagmamahal. Kasi the Lord searches our heart. The Lord can see our hearts if you love sincere or if you love is fake. Si Lord ang nakaka-validate ng ating puso kung ang pagmamahal mo ay hindi tapat. Diba sabi ni Lord, you are honoring me with your lips, but your heart is far away from me. Diba alam ni Lord, sino bang gumawa ng puso natin? Si Lord. Amen. Kaya He
He's the only one who can search, who can x-ray, who can, ano yung isa pa, who can MRI our hearts. He can only see that. Amen. Diba? Kaya niyang i-search yung mga heart natin kung talagang tayo ay nakikinig sa Kanya or hindi. Kung yung ating puso ay nasa ibang dimension, yung ating isip nasa ibang dimension. Diba? Mamaya na yung date nyo. Makinig muna kayo. Diba? Sabi niya, love each other with genuine affection. Diba? Mahirap bang magmahal ng totoo? Mahirap kapag hindi mo dala-dala ang totoong pagmamahal ni Lord sa puso. Diba? Hindi mo daw pwedeng maibigay yung wala ka. What you can only give is what you have. Kung punong-puno ka ng sama ng loob, ang maibibigay mo ay puro galit at sama ng loob. Pero when you are full of love, what you can give is love. What you have, you can give. What you don't have, you cannot give. Kung may dirhams ka, you can give dirhams. Diba? If you have some chocolates, you can give chocolates. Pero if you don't have, you cannot give. Ganun lang po yun. Kaya sabi ni Lord, dapat yung legit love na meron kayong legit love na galing sa Panginoon kasi it's genuine. Amen? 1 John 3:13 to 19. So don't be surprised, dear brothers and sisters. If the world hates you, If we love our brothers and sisters who are believers, it proves that we have passed from death to life. But a person who has no love is still dead. But a person who doesn't love, but a person who has no love is still dead. Palitan niyo yung love ng God. But a person who has no God is still dead. Diba? Kaya nga sabi ko, God is love. Anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart. Pag pala daw hates mo yung kapatid mo o yung tao, kapwa mo, you are a murderer. Imagine that. You are a murderer at heart. Mamamatay tao ka na daw. Diba? And you know that murderers don't have eternal life with them. We know what real love is because Jesus gave up His life for us. Now we know. So, we also ought to give up our lives for our brothers and sisters. If someone has enough money to live well and sees a brother and sister in need but shows it no compassion, how can God's love be in that person? Dear children, let's not merely say that we love each other. Let us show the truth by our actions. Our actions will show that we belong to the truth. Who is the truth? Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. So we will be confident when we stand before God. Amen. Wag lang daw natin sinasabi. If we love other brothers and sisters, show them the compassion. Because compassion means love. Diba? Mahal mo ang magulang mo? Sabihin mo. Show it to them. Mahal mo ang mga kapatid mo? Show it to them. Paramdam mo sa kanila. Not just by saying. Baka nga, just saying, hindi mo pa masabi na mahal mo sila, diba? Diba? Mahal mo yung mga anak? Tell them. Show them that you love them. Not by only by words, but by action. Diba? Kasi alam natin na yung love na na-receive natin is not fake. So, wag natin i-prove sa sarili natin na ang binibigay pala nating pagmamahal is fake, not genuine love. We should
kanya nagmula ang pag-ibig. Sabi ko nga, He is the source and the author of love. Hindi si Cupido, hindi si Saint Valentine. Diba? Hindi si Valentino, si Valentina, ang source ng love. Kaya we're not celebrating Valentine's kasi every day we celebrate love. Amen. Amen. His love is legit. His love is genuine for you and for me, for all of us. Diba? Hindi siya nagtatangi. Ay, si Sister Don lang ang mahal ko kasi lagi siyang nasa church. Ay, si Sister Rodette lang ang mahal ko kasi siya lang yung laging nasa akin. Pero God demonstrates His love to us when He died on the cross. Kasi yung John 3:16, parang wala nilang impact sa heart natin yun. Diba? Kasama pala ako dun sa whoever na yun. Kahit pala napakasama kong tao, napakadumi kong tao, mahal pala ako ng Panginoon. That's legit love, diba? Kaya wag mo isipin na wala nagmamahal sa'yo. Diba? Mahal ka ng Panginoon. Mahal tayong lahat ng Panginoon. God loves us so much. And He is patient to us. Diba? Kahit na ilang beses tayo nagkamali, you remember the prodigal son? After he lost everything, get everything from his father, diba, nilostay niya. Pero when he come back, diba, his father give everything back again to him. Sinuotan siya ng singsing, ng robe, binigay lahat kung ano lahat yung iniwan niya. And that is the love of the Father to us. Diba, yung pagmamahal sa atin ng magulang natin, ng ating asawa, ng ating boyfriend, ng ating girlfriend, it is not ever compare sa pagmamahal ng Panginoon na ibinaramdam niya sa atin. Kung hindi mo pa nararamdaman yung pagmamahal ng Panginoon na yon, desire it na maramdaman mo. Kasi yung pagmamahal, kung paano mo pinapakita ang pagmamahal mo sa Diyos, ganoon mo nararamdaman ang pagmamahal na naramdaman mo sa Kanya. Kung wala-wala lang, parang petiks-petiks lang, so hindi mo pa talaga nararamdaman ang pagmamahal ng Panginoon. You should love the way God loves you. Amen. Kaya that's the meaning of love. Yung meaning ng love sa atin is it's not love is blind. Hindi bulag ang pag-ibig. Kasi si Lord hindi bulag nung minahal ka niya. His eyes is open nung nakita niya yung mga kasalanan mo. Diba? But He still love you. Amen. Nakita niya kung paano ka manigarilyo, mag-inom, magsugal, diba? Mag-addict, niya kung ano yung mga ginagawa mo, nakita lahat yun ng Panginoon. His eyes is open. Nagsinungaling, magnakaw, lahat na, name it all, ng kasalanan. Pero nagkaroon ng divine exchange. Hindi nyo ba alam nyo, nagkaroon ng divine exchange sa cross? Yung kasalanan mo na dapat ikaw yun, is Jesus. Yung penalty ng kasalanan mo na dapat doon ka sa hell, it's Jesus. Yung umako. Diba, sabi ko nga, it is very impossible na mamatay ka sa masamang tao. Pero God demonstrates His love on the cross. And that is the meaning of John 3:16. Whoever. And that's, thank you Lord that I am that whoever. I am belong to that whoever. For that kind of love. Diba? Praise God. Naintindihan niyo na po yung ibig sabihin? Amen. Legit love. Legit love. That legit love. It is not fake. Yung mga fake na love, madaling kumupas, madaling magbago, madaling palitan, madaling kang subuan, madaling kang palitan. Pero yung love ng Panginoon, hindi ka niya papalitan kahit gaano ka man kasama, kahit gaano ka man magkasala, araw-araw. Diba? Ang pagmamahal niya hindi nagbabago. Diba? When we come to God, kahit na, diba, mahal natin si Lord ngayon, tapos hindi na nag-backslide ka na naman, gumawa ka na naman ng kasalanan. And when you come back to God, sinasabi ba ni Lord, umalis ka nga, sinayang mo yung grace ko. Hindi naman niya yung sasabihin sa atin, di ba? His open arms to welcome us again. Diba? Sabi niya, mag-repent ka lang and He will welcome you again. Open arms. Ganun ang pagmamahal ni Lord. Hindi siya nanunumbat. Hindi siya nagyayabang. Kasi di ba? Love does not boast. Love is not proud. Love is not self-seeking. Hindi siya selfish. Ang genuine na love, hindi yung akin lang, akin to, akin lang, akin ka lang. Diba? Ang genuine love, diba? Alam natin na it rejoices with the truth. Diba? Nagre-rejoice ka when someone succeed.
someone is successful, someone has love life, hindi yung nagbibitter ka, bakit ako hanggang ngayon wala pa rin ipon. Diba? Hindi tayo dapat ganun. Genuine love comes from the source, which is God. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. So, salamat sa Panginoon. When I meditate this kind of love, sabi ko yung pala yung kailangan kong sorry Lord, kung minsan nagagalit ako sa mga tao na hindi ka love. Pero sabi ni Lord, huwag mong piliin. Piliin mo pa rin to be patient. Kasi that's the meaning of love then. When you are patient, you are showing love. Amen. Amen. When you are self-control, you are showing love. Kasi sabi niya, love is patient. Love is not envy. Love does not boast. Love rejoices with the truth. Bago ako mag-end, basahin ko ngayon. First Corinthians 13. Ate Rose Ann, pwede bang i-flash mo yan? Before ako mag-end. 1 Corinthians 13. Simula tayo sa 4. Basahin natin. Hanggang sige. Basahin natin. NIV. 13:4 to 7. Tapos tatalo natin sa 13. Okay. Wait lang po. 13 to 4 to 7. Tapos mamaya italon mo sa 13. Okay. So, 1, 2, 3. Love is patient. Love is kind. It does It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Verse 13. And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Amen. Father God, we thank you, Lord, sa araw na to, Panginoon. Indeed, your love is genuine and sincere and pure. Salamat po, Panginoon, dahil sa kagaya ko, sa katulad ko, na makasalanan, sa katulad ko, na maraming kapalpakan sa buhay, Lord, minahal mo ako ng tapat. Minahal mo ako ng tunay. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig na ito, Lord God, na hindi ko kayang matagpuan kung kanino man. Hindi ko kayang matagpuan sa kahit anumang bagay, sa kahit kanino mang tao, Lord God, but it is only from you, Lord. You're the one who created my heart. Therefore, you're the only one who can fill my heart with true love. Salamat po, Panginoon. I pray, Lord God, gaano man kahirap ipakita ang pagmamahal, iparamdam ang pagmamahal sa mga taong hindi ka mahal. Lord, tulungan mo ako na ma-overcome ko ito, Panginoon. Help me, Lord God, to impart the genuine, the legit love that you have imparted me when I am a sinner. Salamat po, Panginoon, na hindi mo ako kinondemn, hindi mo ako ginudge, Panginoon. But you just showed your perfect love to us, to me, at sa mga mahal ko sa buhay. Salamat po, Panginoon. Indeed, Lord God, na to you all is conditional except for your love. Thank you, Father. And we ask for forgiveness, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong mga salita, anong katimpalang makukuha mo ang mga
minamahal mo lang yung mga tao nagmamahal sa'yo. You already receive your reward. Salamat po, Panginoon. Kung ang love man na pinapakita ko, Panginoon, at pinapakita namin ay hindi totoo, patawarin niyo po kami, Lord. Always put in their hearts the genuine love na dapat namin panahan sa aming puso, Panginoon. Remove every toxic, Lord, in our hearts. Remove every pollution in our hearts, Lord, so that you can penetrate in our hearts the real love, Panginoon, na dapat naming maramdaman. The real love na dapat naming ibahagi sa ibang tao, Panginoon. As you commanded to love one another, to love your neighbor as you love yourself. Forgive us, Panginoon, kung nakagawa kami ng mga bagay, nakaisip kami ng mga masasamang bagay sa aming kapwa, Panginoon. Forgive us, Lord, if we utter hurtful words, Panginoon, towards our brothers and sisters. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung nakapag-isip kami ng hindi magaganda sa aming mga kapwa, Panginoon. Forgive us, Lord. Purify our hearts, Lord, for you have said, blessed are those who have pure heart, for they will see God. For they will see God. They will see the true meaning of love, Panginoon. Because you are love, you are the source of love, the author of love, Panginoon. Salamat po, Lord God. Teach us, Lord God, to seek the most valuable love that we need, that is you, Jesus. Not to other people, not to other things, not to material things, not to any possessions, Panginoon, that can satisfy our hearts, but it is only you, Panginoon. Salamat po, Panginoon, for your words. Nawa, Panginoon, na hindi ito maagaw ng kaaway sa aming mga puso. Keep this in our hearts, Lord God. Keep this in our hearts, Lord. That whenever, Lord God, we're losing patience, help us to remember that love is patient. When we are losing hope, help us to remember that God always hopes, always trusts, always perseveres, rejoices in the truth, not proud, not boastful, not envy and not rude. Help us all to remember, Panginoon, everything, Lord, that you have commanded us, Panginoon, to do. Salamat po, Lord God. Thank you. Thank you, Lord God. Thank you is not enough to say it to you, Lord. But we give you all the glory and praise. Thank you for the grace. Thank you for the wonderful grace that you have given us. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Yeah. This is the third Sunday of the month. And we are about to